So dito, ang nakikita natin dito mga kapiksi is meron pa kayong pagmamahalan sa isa't isa guys, pero nararamdaman din natin na parang nagpapataasan kayo nitong person mo, okay? So parang walang ibig sabihin ng nagpapataasan mga kapiksi, parang walang gusto magpatalo, especially pagka nag-aaway kayo ng person mo, merong pride na pumapagitna sa inyo mga kapiksi. So it's either ikaw yung ma-pride or siya yung ma-pride mga kapiksi, pero or parehas kayong ma-pride. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa'yo? So titingnan natin kung anong feelings sa inyo ng person nyo. Pwedeng positive, pwedeng negative, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo. By the way guys, pasensya na kayo sa boses natin kung medyo iba kasi baka matakot kayo, may sore throat kasi ako guys, so medyo masakat na muna natin. So, ito yung mga mensahe sa inyo ng person nyo, or ito yung mga nais niyang sabihin or nais niyang itago, mga kapiksi, no? I am not sure I can meet your expectations. The pressure is too much for me. So, for some of you guys, napipressure yung person mo o yung SP mo kasi parang hindi niya nagagampanan or hindi niya nami-meet yung mga requirements mo or kung ano yung mga expectations mo sa kanya mga kapiksi. Siguro marami kang gustong makita sa kanya, marami kang ina-expect na makita sa kanya, ganyan. I'm also sensing now for some of you, pwedeng you're trying to change your person, no? Parang binabago nyo sila, pero hindi nila kaya, mga kapiksi. You cannot change a person unless you change your perception of them, guys. Okay, so palagi yung tatandaan yan, mga kapiksi. But yeah, so nape-pressure yung person mo na ganun guys. Okay, ayan o, so you have become too difficult for me to handle. That's a big turn off. So nata-turn off na siya, especially guys kung merong control issues dito sa relationship na to. So let's say for example, kinokontrol mo sila, sinasabihan mo sila na ganito dapat, ganyan dapat, ay mga ganyan. So parang for some of you, pwedeng dinidiktahan nyo yung person nyo or yeah, and yun yung doon nang gagaling yung pressure, and doon na parang medyo nata-turn off na yung person mo. Pwedeng sabihin na nasasakal din, mga kapiksi. Ayan, I feel alone and in the dark, where is my light? So kahit na in a relationship kayo ng person mo, hindi siya masaya, kasi parang wala siyang kalayaan, nasasakal siya mga kapiksi. So malungkot yung person mo guys. And for some of you, pwedeng medyo unti-unti na rin nagkakaroon ng emotional detachment yung person mo sa'yo, kapiksi. Okay? So, comment down below guys if feeling no nakaresonate kayo dyan. Tingnan natin tong deck na to. Ito naman yung mga emosyon guys na nakapaloob sa relationship nyo. So, pwedeng nararamdaman mo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng nararamdaman nyo parehas mga kapiksi. So, hopeless, no? Para sa inyo, or parang feeling ko para sa kanila, pwedeng parehas kayo na parang hopeless na tong relationship na to, hindi na magbabago, wala nang patutunguhan, kahit ano pang gawin, ganyan. So parang feeling nyo, may ganong klaseng feeling kayo na nararamdaman. And I'm sensing this is mutual, no? Kumbaga parehas kayo na ganyan yung nararamdaman mga kapiksi. And nagpapanik din. Itong panic na to, nag-i-start na to kasi parang you're drifting away. Ibig sabihin parang nagkakalayuan na kayo, nagkakalamitan na, no? So may mga ganong klaseng panic mode, panic season, mga kapiksi. And ito naman, encourage. Itong encourage na to guys, parang feeling ko you're being encouraged na magkanya-kanya, or
or parang walang pakialamanan or something, mga kapiksi. Meron kayong pwede, let's say for example, in-encourage kayo ng mga friends nyo na maghiwalay na kayo, mag-separate na, or alam mo yun, call it quits, tama na, yung mga ganun, mga kapiksi. So parang kayo din, napapaisip na kayo kasi nga parang feeling nyo hopeless na yung relationship. So what if maghiwalay na lang, what if magbabay na lang. So may mga ganong klaseng thoughts kayo, guys, okay? Alright, so comment down below, Scorpio, if feeling na naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin mga kapiksi, yung ganap sa inyo. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gustong mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, trabaho, negosyo, salapi at pera. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para sa mga kabit yan, guys. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, if interesado kayo dyan, mga kapiksi, mag-email lang kayo sa pinoypixie@gmail.com. So, Scorpio, guys, kayo ay represent ng Queen of Cups. Ito yung ating feelings energy. So, meron ditong presence ng air sign, mga kapiksi, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, you may be dealing with an air sign, mga kapiksi, or pwedeng may air element din kayo sa inyong natal chart, guys. Okay. So, dito, ang nakikita natin dito, mga kapiksi, is meron pa kayong pagmamahalan sa isa't isa, guys, pero nararamdaman din natin na parang nagpapataasan kayo nitong person mo, okay? So parang walang ibig sabihin na nagpapataasan, mga kapiksi, parang walang gustong magpatalo, especially pagka nag-aaway kayo ng person mo. Merong pride na pumapagitna sa inyo, mga kapiksi. So it's either ikaw yung ma-pride or siya yung ma-pride, mga kapiksi, or parehas kayong ma-pride. Kaya nagpapataasan. So mahirap kasi yun, guys, pag parehas ma-pride, walang submissive sa relationship. So kaya doon nagkakaroon ng pag-aaway sa relationship. And for some of you, guys, pwedeng yung person mo, guys, this can be younger than you, no? So pwedeng mas bata siya sa'yo, mga kapiksi, or pwede naman kahit hindi siya bata, yung kanyang ugali naman and pag-iisip, parang hindi siya matured enough, mga kapiksi, and parang ina-enjoy ng person mo yung pagkakaroon ng freedom. Yun yung big difference nyo, guys, kasi yung kayo, for some of you, although hindi naman lahat kayo, yun nga yung sinasabi ko na parang gusto nyong kontrolin yung person nyo, while the other person, dahil nga parang hindi kayo nagmimit, mga kapiksi, ayaw niyang magpa-control, and the more na kinokontrol niya sila, the more na nagpupumigla sila dito sa relationship na to, or nagpupumigla sila mula sa inyo, mga kapiksi. So gusto ng person mo na parang makalaya, or gusto niya magkaroon ng kalayaan, na even if, let's say for example, kahit na magjowa kayo, in a relationship kayo, gusto niya na ini-enjoy pa rin niya yung freedom niya, whereas kabaliktaran naman yun ang gusto nyo, kasi gusto nyo kung ano lang yung gusto nyo, yun lang yung masusunod sa relationship. So parang gusto nyo na hinahawakan nyo sila sa leeg, especially kung itong person mo mahilig uminom, mahilig lumabas, mahilig magbarkada. And sila naman, for some of you, mga kapiksi, ginagawa naman nila yon kasi parang gusto nila na galitin kayo. The more na babawalan nyo sila, guys, no? So let's say for example, pinagbabawalan nyo silang
lumabas or pinagpabawalan nyo silang mag-inom, lalo pa nilang gagawin yon para asarin kayo, para galitin kayo, mga kapiksi. So, merong nagre-rebelde, merong gustong manghawak sa leeg. So, ganun yung nangyayari sa inyo, guys. Pero, nakita rin natin na may chance na maging ma-okay itong relationship nyo, mga kapiksi, kung mag-uusap kayo ng maayos, kung mag-work kayo parehas, no? Ibig sabihin, magkaroon kayo ng certain na kasunduan na okay, sige, papayagan na kitang lumabas, uminom, ganyan, basta ganito, ganyan, yung tapat ka pa rin, loyal ka pa rin, hindi pa rin ako magdududa. And sila naman, parang the more na pinapakawalan nyo sila, the more na babalik naman sila sa inyo. Nagets nyo ba, mga kapiksi? Kasi parang nagre-revenge lang sila sa inyo, kaya sila nagpapakalaya. Pero kapag pinayagan nyo na sila, parang doon naman sila magpo-pull back pabalik sa inyo, guys. So, nagets nyo ba? Ang tawag nila doon, guys, reverse psychology. Kumbaga, ipagtulakan mo, lalong babalik sa'yo. Tapos, pag hinihila mo, lalong lumalayo sa'yo. So, yeah. Anyway, comment down below, Scorpio, if feeling nyo nakaresonate kayo dito sa love story na to, mga kapiksi. Kung gusto nyo maayos yung mga relasyon nyo, guys, pwede kayo makinig ng ating mga relationship subliminals na makikita nyo rin dito sa ating channel. So, ito yung for more tarot readings, guys. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.